nangyari. Kasi anuman ang mapagpala natin kung wala si Lord, useless. Gano'n ka magkayaman, gano'n ka katalino, o lahat ng oportunidad dumating sa iyo kung wala si Lord. Sayang. Ito ang pangungusap ng Panginoon sa Mateo 13, Kabanata 44. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. Then in his joy, went and sold all he had and bought that field. Okay? Kung papasilin natin ang istorya, ay nakasentro sa napulot niya, ano? Kayamanan. Okay? Treasure eh. Ngayon, anong ginawa niya? Umalis siya at ibinenta niya yung lahat ng kanyang kayamanan. At ang binili niya ay yung, yung island na mayroong treasure. Why? Titigilan natin, lalo na sa alis, ha? Naalala ko, yung anak ni Pastor Boy, at Pastor Well. Iyan. Bago yun umalis, pumunta ng friend niya. Sabi ko sa kanya, may isang bagay kang ipapangako. Natatanungin ko rin sa iyo. Okay ba yun? Sabi ko sa kanya, pag dinala ka na ng Panginoon sa lugar na pupuntahan mo at pagdadalan sa iyo, ang number one, siya ang priority mo. Okay? No, second, huwag mong kalilimutan ang ginawa ng magulang mo. Okay? Pangatlo, sabi ko, kailangan maging lingkod ka ng Diyos. So, dumadaan ng taon, I think, mga 2 years or 3 years, I don't know kung ilang taon yun, nagulat na lang ako, in-invite niya ako at ang kanyang tatay sa Australia. Actually, nakailang-balik na si Pastor Well, ako ay inaya niya rin. No? Hindi dahil nagsabi ako, ay ayain mo ako. Siya mismo ay nag-prepare di yung paglalagyan niya. ng ipon para sa pagdating namin doon. Tabi mo yun. So, ini-expect ko gagawin mo rin. Kasi payayamanin mo yun. Why? Ngayon sa Australia, napakaganda ng buhay nilang mag-asawa. Kabili na sila ng bahay, lahat. At maraming salamat sa Panginoon. Talagang na-enjoy namin yung lugar na yun. Bakit? Lahat ay preparado na. Yung papasyalan namin, yung titira namin, yung kakainan namin. Pero hindi rin kami pumayag. Nag-share din kami.